So, welcome back for another video. Meron na naman po tayong bagong loan app or bagong existing na lang, no? Bagong existing loan app na available sa Google Play Store to download. At alam ko, some of you is nakatry na maybe nito, which is itong si Peso One Loan App. Well, guys, familiar kayo dito kung kayo ay nakatry na nito before kasi na-feature ko na po siya last 6 months ago. And in fairness, hindi siya fly-by-night loan app kasi still existing pa din nga siya up to now. At subok na daw ng lahat ito dahil madami na rin naman ding nakautang dito. Pero nagkaroon po talaga siya ng bagong update last October 2025 lang. As in, bagong update daw siya. At visibly po is yung app name niya. Kung makikita niyo po dyan, Peso One na po siya ngayon na dati pong Peso 101 na na-feature ko nga last 6 months ago. At alam niyo naman na kapag mga ganitong bagong palit or bagong update or bagong proseso na naman ina-update ko kayo at sinusubukan ko po yan mismo. Disclaimer lang, this video is not sponsored and basically based on my personal experience only to give you a heads up and awareness kasi nagkaroon nga siya ng update. Well, sabi niya naman dito sa details niya, app name updated to Peso One for a refreshed brand experience. Improve app performance and fix minor bugs. Enhance stability and faster load time. So, yun daw yung in-update niya. Visible na visible naman sa atin to. Well, since nagpalit nga po siya ng pangalan or nagkaroon nga ng improvement daw or update daw. So, what to expect na naman? So, okay na ba siya utangan? Unlike before, nasa 100,000 plus downloads na po siya as of the moment. And then, the first time or the last 6 months, na tinry ko kasi to, nasa 10,000 pa lang yung downloads nito. So, madami na talaga or madami ng tumangkilik kasi nga daw subok na. Well, let's see, no? I-compare natin yung ating nagiging application before sa ngayon at kumusta yung loan offer before at loan offer ngayon at kumusta din yung kanyang interest rate. Don't worry, like before naman po is hindi naman po siya nanghihingi ng income proof pa din. Still, kahit sino pwedeng mag-apply dito. Hindi siya mahigpit. And not auto-disbursement tong loan app na ito before ha. So, let's see ngayon. Well, sabi po ng loan app na ito, katulad pa din po before, nagpaputang pa rin daw po siya from 1,000 up to 50,000 pesos but subject for evaluation yun ha. Depende po yun sa eligibility po natin. And then, ang loan provider or nag-o-offer po ng loan, under po siya kay Peso 101 Lending Service Incorporated po, no? So, tinignan ko agad siya sa SEC website under sa list of recorded online lending platform kasi loan app po ito. Wala na naman siya doon. Hindi ko pa rin naman siya makita kahit matagal na siyang exist. Kaya nga dapat sinisilip talaga natin, no? Kasi nga marami na ng mga loan app or OLA sa SEC website medyo naliligwak pa or hindi pa makatarungan eh. Ano pa kaya itong mga ganitong loan app na wala sa list of recorded online lending platform? Well, ganun pa man, dinownload ko pa din po yung app. Then after po nito, is bubungad po sa atin yung permission, authorization notice po na i-agree natin, no, for us to proceed. And then dito po sa pinaka-homepage po ni Peso One is katulad pa din naman dati is nag-offer nga po siya from 1,000 up to 50,000 pesos. So wala na tayo ibang patupik-tupik dito. Kinlik ko agad tong apply now. And then I need to input my mobile phone number here and then wait the verification code po na isa-send po yan sa ating mobile phone number. Wala nagpala na po sa atin ng code is si Peso Cash na Peso One. Well, anyways, right after po, in-enter ko po yung verification code niya. After po nito, babalik po siya sa homepage po nito. And then, nakalagay dito that I need to permit daw po ito sa settings ng aking phone. I need to do that kasi para makapag-proceed nga po ako. So, pinirmit ko lang po siya dito. And then, right after po niyan, babalik naman po ako doon sa aking application. And then, click ulit natin itong apply now. Ito daw po yung loan process po na pagdadaanan ko. First is the general information and then the ID authentication. And then, lastly is the withdrawal account. So, mag-i-start tayo dito sa general information, which is ang tinatanong lang po dito is the credit card numbers, educational background, and then the job category. And then for the job category, sabi ko nga sa inyo, everybody can apply. Kasi nandito si student, si housewife, si unemployed, si freelance, and of course, the employed individuals. And then right after po nito, meron po siyang additional personal details po, like marriage status, type of property ownership. And then dito sa baba guys, is optional naman lahat po ito. Facebook Messenger, Viber account, alternate number, hindi natin of course pinifill upan ito. So, in-skip ko yan and then nag-continue ako sa next step which is the contact person na or the emergency contact or the contact reference. Bala kayo kung tawag nyo dyan, basta ito yon. So, magdadirect siya sa phone book list. Dalawa po yung hinihingi nila. So, pwede ka naman mag-add dito ng contact person pero sino ba namang gustong mag-add, diba? So, anyways, after this one is the ID authentication na po. And then, bago po natin gawin ito, mag-undergo muna tayo ng facial recognition. Then, right
after po niyan, ipapakita ko rin sa inyo yung mga IDs po na available and nare-require po nila. So, tingnan nyo na lang po yung ID availability nyo, no? So, anyways, right after po nito, pipicturan po natin yung ating ID na napili. And then, guys, we need to input then our ID details like our full name, gender, date of birth. Well, kapag napicturan po natin yung ating ID po, auto-capture na rin po yung details po ng ating ID. I-check na lang po natin kung tama ito like our full name, birthday, gender. So, after this one, is our withdrawal account na po. So, if ever tayo ay decided na mag-loan or ma-approve tayo, dito po nila isi-send yun. So, either e-wallet or bank card. So, for me, I choose e-wallet. And then, as usual, no, si GCash lang din yung pinili ko para mas mabilis ko nga po siyang manotice. And then, right away po, is ayaw niya nang magpa-screen record. Kaya, pinicturan ko na lang po yung aking phone para tuloy-tuloy pa din yung information natin dito visually. Well, eto, meron tayong instant loan offer dito na 1,000 pesos. 157 days. Let's see ha, kung totoo. So, guys, may service fee siya na 330. So, kaya siya nag-total ng 330 pesos because of the account management fees and credit assessment fees. And ito nga yung sinasabi ko sa inyo na ang marireceive na lang natin is 670 kasi ibabawas po yung 330 sa 1,000 pesos. So, hindi na agad siya buong matatanggap. Ngayon, hindi pa tayo tapos, no? Para maliwanagan kayo lalo. So, dito po sa baba, meron tayong repayment plan dito which is nakaschedule siya from term 1 up to term 6 po ito. Pero guys, ito ha, mawi-wave yung term 2 up to term 6 kapag updated po tayong magbayad sa term 1. Look at this one. Ang repayment amount natin is 1,076 pesos. And look at the repayment terms po sa schedule 1 or sa term 1 from the moment or from the day that I'm trying this loan up po is within 7 days to pay lang po yung first payment niya. Promotion lang nila yung 157 days kanina. Kasi aabot talaga siya guys ng 157 days. Kasi hanggang term 6 ba naman naaabot by next year pa na papiso-piso-piso lang. Do you believe that? Syempre hindi, diba? Kaya nga diba sabi niya, mawi-wave lahat yan. Kaya nga clearly lang din, 7 days to pay lang ito lahat. Wala nyo, miraculously, tingnan nyo to, 1,000 yung aking loan amount. Ang babayaran ko daw is 1,076. 7.6% po yung kanilang interest rate sa akin. And then, ipa-plus natin yung service fee na rates. 330 yung service fee niya sa akin sa 1,000. So, 33% yun. So, ngayon, 33% plus 7.6%. So, 40.6% ang effective interest rate niya sa atin. Yung kikitain nila sa atin. Sa buong loan amount na yun na 1,000 pesos. And kung ikaw tatanungin ko, gusto mo pa din bang mangutang pa din kay Peso One sa bagong update or improve daw? Well, wala naman akong magagawa ron kasi hindi naman ako nangangailangan, hindi naman din ako nagigipit. Pero one thing is for sure, nakakautang naman kasi ang daming nakakautang na nga. Though grabe lang din. Well, hindi ko lang talaga bet yung kanilang interest rates at buti sana kung buong matatanggap kasi hindi eh. Pero again nga, wala akong magagawa. If ever gusto nyo pa din siyang utang, at least nabigyan ko kayo ng tamang expectation sa loan up na ito and to sum it up, hindi buong matatanggap. Pero po siya effective interest rate of 40.6% for 7 days to pay only. O, grabe, diba? Ang lala noon, 7 days to pay lang. Kayo naman ang mag-decide kung gusto niyo siyang itry. Pero for me, hindi ko siya marirecommend. And kung tatanungin niyo ako kung ano yung pinagkaiba niya sa before at ngayon, wala. Nagpalit lang siya ng app name. Ang in-improve niya lang din naman is yung mga bugs daw at faster load times daw. So, yun lang naman. Pero so far, sa loan offer, sa interest rate, ganun pa din. Wala pong nagbago sa before. Guys, pag-isipan niyong mabuti ha, kasi hindi naman biro din na malit lang na lang yung marireceive natin. Well, sino nakapag-try dito? Umamin kayo. Paki-comment down below po para aware din po yung iba nating viewers. Don't worry guys, palagi naman ako mag-update sa inyo. Kaya dapat talaga nakasubscribe ka and click mo yung bell button para lahat ng videos ko is updated ka at notified ka din. So, thank you for watching this video. See you on my next video. Bye!